Atiran po ng ating mga manonood, paano po nakapunta ang hakbang ng Maisog Movement dyan po sa US? Yan. US tayo. Alam mo, inspired kami sa pambansang kilusan sa Pilipinas. Yun. Yan ang maganda. Itong organikong movement na ito, na kung saan ay bigla na lang uusbong at yayabong. Tsaka. Ito talaga yung sinasabi nating natural people power, kumbaga, no? At dahil doon sa panawagan sa hakbang na Maisog Pilipinas, na kinakailangan nating ipahayag ang ating mga adhikain, lalong-lalo na sa pagrespeto sa ating saligang batas, sa batayang karapatan natin na malayang magpahayag at magtipon ng mapayapa, ay nandun din yung issue na niyakap dito sa Filipino-American community, itong napipintong gera o inuudyok na tigmaan, no? Na hindi naman dapat. So itong mga prinsipyong ito, yung charter change, South China Sea, ay ang SDS New York ay nag-meeting yan at pinorma at hinubog ang hakbang na Maisog USA. At ang nangyayari ngayon ay marami... Yang atang SDS, tama ba ako, Sara Duterte supporter? Ayan. Kasi nga po, may nangyaring maisog sa New York. At sayang, di nyo naman ako inimbitahan. Imbitahan nyo naman ako. Meron po ako multiple visa dyan. Joke lang pa. Nilalako ko lang. Anyway... Sa SDS New York po, balita ko, nilagay daw sila doon sa likod, pero kasi nga parang parada yan ng iba't ibang organisasyon ng mga Pilipino. Diyan nga daw yung organisasyon ng mga bagong nabudol, at wala nga daw masyadong tao. Pero yung sa Maisog, yung sa SDS, grabe daw ho, madami daw talagang tao. Dinagsa ng tao yan, ha? Ngayon panawagan, dahil hindi lamang dito sa simula na kami yung pinakamalaking pumarada na contingent dito sa Philippine Independence Day Parade sa New York, na mismong yung Filipino elected assemblyman or ito yung katumbas na senador, no, sa New York ay pumunta sa aming hanay at nakipagkamay. Kasama natin dito, alam nyo naman, si Atty. Vic Rodriguez na nanggaling pa sa Pilipinas para makiisa sa atin, no? Pero ang mahalaga ay yung pinakita natin na tayo ay mapayapa at kumilos ng maayos, sinunod ang alituntunin, bagamat maraming mga intimidasyon at indikasyon na gusto nilang biyakin itong hanay natin, in the sense na may mga threats pa na nilagay nila sa press release na kapag ang hakbang Maisog ay itutuloy, hindi naman sila nakalista, nireport daw tayo sa New York Police District. Grabe, no? Hanggang sa Amerika merong panggigipit dito sa Maisog, ano? Pati yung keso may pa-report pa sila, napala ninyo mga ulul. Hindi, kasi sa totoo lang, alam mo, sa Amerika kahit papaano talagang yung demokrasya dyan matindi dyan. Hindi mo pwedeng supilin talaga ang demokrasya dyan sa Amerika. Kaya yung mga pagpipilit nilang wag paatinin, sinusubukan nilang wag paatinin si Atty. Vic Nayari kayo, di ba? Ayan ang napapala ninyong mga gustong pumigil sa Maisog diyan sa Amerika. Lalong maraming tao ang pumunta. Gawin nyo yan, ha, sa Japan. Gawin nyo yan. Pigilan nyo yung mga Pilipino dyan sa Japan. Ako, maniwala kayo. Kaya ako, ngayon pa lang, nananawagan na po ako dyan sa mga kababayan natin sa Japan. Mga banateros dyan sa Japan. Dami nating kababayan dyan. Sumali kayo dyan. Pag hindi kayo sumali, mga banateros dyan, ha? Galit-galit na tayo. Joke lang po. Ang tanggalin sa hanay, pati na mismo si Atty. Vic Rodriguez. Of course, tayo naman, alam naman natin ang saligang batas ng Pilipinas at saligang batas ng Estados Unidos. Ito ay mga basic rights na fundamental na dapat proteksyonan. Kaya tumawag din naman kami sa NYPD na kapag mayroong manggugulo sa aming hanay, ito po ang aming layunin, ay i-report po namin sa inyo. Katunayan, may mga NYPD na lumapit sa atin at nakahanda kami doon na ipakita
sa Filipino-American community at saka mga Amerikano na tayo ay kayang sumulong. Nako. Tayo ay kayang magparada ng mapayapa sang-ayon sa lituntunin at sang-ayon sa saligang batas ng Amerika. Attorney, ano po ang na-establish po natin sa mga aktibidad na ginawa po ng hakbang ng Maisog USA? Unang-una siguro na tanggap ng American community ay yung pagsulong natin ng kapayapaan sa pamamagitan ng diplomasya, dialogo at kooperasyon. No? Alam mo, pinaliwanag natin sa mini program natin bago tayo nagparada na itigil yung pag-uudyok sa digmaan. No? Ang kailangan nating tignan ay ano yung pangmatagalang lunas para sa kapayapaan. Kasi ito yung pambansang interest natin. Ipinaliwanag din natin yung konteksto ng charter change sa South China Sea issue, no? Na ang indikasyon mismong si Secretary of Defense ng Estados Unidos Admiral MJ nagsabi na walang napipintong panganib, walang invasion, walang indikasyon na ang sinasabi nilang problema sa South China Sea ay hindi mariresolba para sa kapayapaan. So, ang tanong ng sambayanan ay kung kapayapaan ang tinutugis natin, kung kapayapaan ang gusto natin para sa ating bayan, bakit tayo naghahanda para sa digmaan? Hindi ba dapat tignan natin ngayon ang ating pambansang interes na kung saan itong mga diplomatikong pamamaraan na hindi pa na-exhaust, no? Ay yun ang tignan at pagkukulan ng pansin. Kasi nawawala po tayo talaga sa focus sa mga pangunahing suliranin ng ating bansa. Mismo kahapon, at nadinig natin ang hinaing ng mga OFWs na may mga kamag-anakan sa Pilipinas na halos pare-pareho ang kanilang reklamo, MJ and Admar. Mataas ang rate ng kuryente, malaki yung problema sa tubig, mahal ang bilihin ng mga pagkain, at of course yung usapin ng trabaho. Hindi naman po pwede na papasok tayo sa 21st century, 22nd century na ang ating sambayanan, ang pambansang ekonomiya ay nakaasa sa remittance ng OFWs. Kasi kahit papano, dapat tignan at tugunan ng ating bansa na paano nila palalakasin ang pambansang ekonomiya. Ang ginagawa nila ngayon na tinutulok tayo sa bingit ng digmaan, iyan po ay pangpapahina ng pambansang ekonomiya. Iyan po ay nag-create ng tensyon na kung saan ay kinakailangan balik tanaw tayo sa ating kasaysayan, MJ at Admar, lalong-lalo na nung Second World War, lalo na yung mga gera. Kaya nga itong makabuluhang parada namin sa New York ay habang niyayakap natin ang mayamang hibla ng kultura natin at pamana, ay binibitbit natin ang mensahe ng ating mga ninuno na tayo po ay merong tinatawag na dangal at angking tapang, pero hindi po natin dapat isuong ang sabayanang Pilipino sa isang katapangan o nasyonalismo na walang batayan. Katulad po na nangyayari ngayon. So, ang sinasabi po ni Attorney Valera, napaka-importante natin maunawaan yon. Tayo mga Pilipino matapang, tayo ay talagang mandirigma, tayo po ay may pagmamahal sa bayan natin, ngunit ilagay po natin sa tama. Kasi po yung nangyayari ho dito sa WPS ay malihong katapangan na basta lang ubiran ng bira at hindi ho nauunawaan ng tunay na sa loobin ng lahat ng involved na bansa. Ulitin natin ho, ang pinag-ugatan po nito ay ang reklamo ng Amerika na sila po ay siyempre ito'y daanan ng kanilang pang-ekonomiya at ito po ay kanilahong problema between Taiwan and China. Tayo po dito ay nadadamay lang at ginagamit lamang ng Amerika para ho awayin ang China. At tayo naman, dahil sa ating personal ding interes, ang ating gobyerno
sumipsip din. Alam mo, maraming dahilan yan kung bakit sumisipsip ang gobyerno natin sa pamahalaan ng Amerika. Sabi nga nila, ang isa daw dahilan dyan dahil alam naman natin ang pamilya Marcos ay may problema pagdating sa Amerika at maaari, hindi ko sinasabi, ito ang kanilang pinag-uusapan, pero maaaring ang dahilan kasi nga daw parang exchange deal, ika nga. I kiss your ass, you kiss my ass. Ganun ang datingan. Parang sige, kampi nyo na kami, pero alam na this. Yung aming mga kaso, alam na this, At saka kung sakasakali, i-safety ang aming pamilya. Ganun ang sabi nung iba. Pero meron din naman nagsasabi, kaya naman itong ilang mga opisyal natin ay gusto ng isang matinding bakbakan. Alam mo naman, sabi nga nila, sa gera may kita. Sa gera may pera. Ibig sabihin po, pag may gera, lalabasan na. We need budget for this, budget for that. Alam mo natin yan. Yan ay hindi sikreto. Yan ay nangyayari kahit sa ibang bansa. Kaya nga pinupush ang gera para merong pinagkukuhanan ng pera yung ilang mga tiwaling opisyal. Di ba? Yun ang talagang dahilan. Sabi nga, kasi nga, sana kung meron dahilan, bakit kanyo? Yung mga mismo mangingisda na ang nagsabi. Nung panahon ni Duterte, napahiya nga sila dito Nung panahon ni Duterte, nakakangisda kami. Malaya kami nakakapunta. From panahon ni Pinoy, hindi kami pakangisda. Inayos ni Pangulong Duterte ang relasyon sa China, nakapangisda kami. Ngayon, balik tayo sa dati, hindi na naman kami makapangisda. So in other words, ang ginagawa ng pamahalaan ngayon ay hindi para sa ating mga mangingisda. Kasi yan ang kanilang propaganda Ang propaganda nila, gagawin nila yan para tayo ay malayang makapangisda. Gago pala kayo. Paano magiging malaya makapangisda? Nakamalaya na nga tayo noon Dahil sa pinaggagawa ninyo, dahil sa pinayagan nyo pa itong mga komunistang grupo na mag-epal-epal dyan, magbida-bida dyan, lalo kami tuloy hindi makapangisda. Kita nyo mga katarantaduhan nila? Diba? Ang linaw nakakapangisda sila nung panahon ni Duterte. Nung nagbida-bida itong mga animal na mga komunista, binalaan tayo. Sige, subukan yung ulitin.